A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging tagapaglikha ng buong sandaigdigan at ng buong sangkatauhan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba at sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Sa Kanya lamang tayo dapat magpapakupkup sa laban sa kasamaan ng ating mga sarili at gawa. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino ang nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa Kanya maliban ang ating tagapaglikha. Ako ay sumusumpa na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na ang Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha, ang huling sugo, propeta ng Allah. Naway ang kapayapaan ng ating tagapaglikha ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga naunang propeta at sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tao o mga jin at tao na tumatahak at tatahak pa sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, lalo na sa aking mga mahal sa buhay, ngayong araw na ito ay batid ko na hindi po natin nasusundan ang ating tamang schedule sa kadahilanan po na ngayon ay buwan ng Ramadan. At alam nyo naman, sa buwan ng Ramadan ay talagang marami po ang mga gawain dahil sa mga paghahanda para sa buwan na ito, ang buwan ng pinaka-biyaya sa lahat. So, mga kaibigan, mga kababayan, ngayong mahalagang buwan, gusto ko pong tanungin kayo, ano ba ang hinahanap natin sa buhay na ito? Kaparusahan ba ng ating tagapaglikha sa di pagsunod sa kanyang mga kautusan? O hanap natin ang tamang katuruan, tamang relihiyon upang makamtan natin ang biyaya, ang pangako ng ating tagapaglikha, ang paraiso na ang buhay na walang hanggan? So mga kaibigan, ito ang mga tanong na dapat po nating sasagutin. Huwag po nating baliwalain ang mga katanungang ito. Hanap ba natin ay parusa o biyaya ng ating tagapaglikha? Kung paano niya tayo gagantimpalaan sa araw ng paghuhukom? Ito po ang kailangan po nating alamin. Kaya isa ako sa mga nananawagan sa dami-dami po ng mga kasamahan kong mga Muslim, ay talagang sinisikap po namin na magkaroon kami ng pagkakataon na maibahagi sa inyo ang mga katuruan sa Islam. Ako po ay batid ninyo sa haba ng mga oras o panahon na tayo ay magkakasama. At ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagsusubaybay sa aking live video
tungkol po sa katuruan ng Islam. Ako po ay talagang nagtatanong sa aking sarili, ano pa ba ang pagkukulang ko? Siguro kailangan talaga ang tinatawag na patience, no? Sabr. Dahil hindi po biro ang pagbabago ng iyong kaisipan. Ito po yung tinatawag natin na kinamulatan at kinagisnan. Ngunit sa aking sarili ay parang hindi na po ako nagkukulang sa kadahilanan na ibinahagi ko na po sa inyo ang mga bersikulo o verses from the Holy Quran na ito ang magpapatunay na siya ang Allah. No? Sa chapter 20 verse 14, sinabi ng Allah, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi salata lidikri. So ito ay maliwanag na sinasabi ng ating tagapaglikha. Katotohanan, ako ang Allah. Walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa akin. Gumawa kayo ng pagdarasal upang pag-alaala sa akin. Ito ang maliwanag na mga salita ng ating tagapaglikha sa banal na Quran. At pinaliwanag ko na rin po sa inyo ang tungkol sa banal na Quran na ito ay nagmula sa Allah, dala ng Anghel Gabriel, ipinahayag direkta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang lahat ng kanyang mga ibinahagi o ipinahayag nasa ulo po ito ng Propeta Muhammad, at ang lahat ng kanyang nausaulo kanya namang ibinabahagi sa kanyang mga kasamahan, at ang kanyang mga kasamahan na siya ang marunong magsulat, at batid po natin sa kasaysayan na ang mga naunang revelasyon ay naisulat sa mga dahon ng kahoy, balat ng kahoy, balat ng hayop na pinatuyo, at sa mga malalapad na bato. Ngunit lahat ng kapahayagan, ito ay sa ulado ng libu-libong mga kasamahan ng Propeta Muhammad. Mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah. Nangangahulugan na ang banal na Quran ay purong salita ng ating tagapaglikha, na ito ay sa ulado ng kasamahan ng mga propeta, at ngayon, nung siya ay pumanaw sa unang kalifa pa lamang, nabuo kaagad ang unang aklat ng banal na Quran. Ibig sabihin, buhay na buhay pa ang Propeta Muhammad, kumplito na ang banal na Quran. At sa kanyang pagpanaw nung siya'y namatay, ang unang aklat ay sa unang kalifa pa lamang ay nabuo na rin ito. At sinasabi natin, mawala man ang lahat ng mga aklat, pwede nating maibalik ang banal na Quran sa kanyang orihinal na kaanyuan, sa kadahilanan na milyon sa mga Muslim sa ating kapanahunan ngayon nasa ulado ang banal na Quran, kahit yung pinakaliit-liit na tuldok alam po ng ating mga kapatid na mga hafiz. Iyan po ang mga taong talagang nag-alay ng kanilang mga sarili mula sa kabataan pa lamang nila upang masaulo ang banal na Quran mula sa simula, from cover to cover. So, ibig sabihin, maliwanag ang sinasabi ng ating tagapaglikha sa banal na Quran, ako ang Allah, siya mismo ang nagsasabi. Ibig sabihin, paniwalaan natin na itong banal na Quran ay nagmula sa Kanya. At sinabi din niya sa banal na Quran sa chapter 3 verse 19, Inna dina indallahil Islam, na ang ibig sabihin, katiyakan ang relihiyon ng Allah ay Islam.
pinaliwanag ko na rin po sa inyo, ano ba ang Islam? Ang Islam, ito ay isang Arabic na kataga na ang pakahulugan po nito ay pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating dakilang tagapaglikha. Nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, wala tayong ibang hahanapin pa. Kailangan lamang pag-aralan natin itong mga bagay-bagay na ito. Una, sinabi ng Allah sa chapter 20 verse 14, Ako ang Allah. Walang ibang dapat sasambahin maliban sa akin. Magsagawa kayo ng pagdarasal upang pag-alaala sa akin. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, batid natin na tayo ay nilikha ng ating tagapaglikha upang siya lamang ang ating sasambahin. Ito ang kadahilanan kung bakit tayo nilikha ng ating tagapaglikha, upang sumamba lamang sa Kanya. Tignan po ninyo ang mga katuruan. Sa mga kapahayagan, sinasabi kong paulit-ulit, huwag niyong hanapin ang Arabic na katagang Islam. Bagkus, ang hanapin po ninyo ang kahulugan po nito, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima, submission, surrender and obedience. Ito ang mga kahulugan ng Arabic na katagang Islam. Ito po ang hanapin po ninyo sa inyong mga kapahayagan. Lahat ng inyong mga propita na inyong nababasa sa inyong kapahayagan, lahat ng kanilang itinuturo ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng tagapaglikha. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay lubos na nakikiusap sa inyo. Dahil maliwanag po sa ating pag-aaral na ang banal na Quran ay ang purong salita ng ating tagapaglikha. At sinabi niya sa banal na Quran sa chapter 5 verse 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Na ang ibig sabihin po nito, sinabi ng ating tagapaglikha, sa araw na ito, ginawa kong ganap ang inyong relihiyon para sa inyo, at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo, at aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, hindi po ako nagsasawa ng paulit-ulit ko na ibinabahagi sa inyo na ang relihiyon ng ating tagapaglikha ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng kanyang mga dakilang tagapaglikha. So nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, pag-aralan po nating mabuti. Ang Islam, ito po ang relihiyon ng unang nilikha, sina Adan at Iba. Ito po ang kailangan nating aralin, na nung inilagay si Adan at Iba sa paraiso, may kautusan ang ating tagapaglikha. Sinabi niya, manahan kayo at kumain lahat ng inyong naisin, ngunit huwag kayong lumapit sa punong ipinagbabawal. Kaya ito po mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, isipin ninyong mabuti na ang pagsunod, pagsuko at pagtalima ay nandoon na sa unang tao na inilagay ng ating tagapaglikha sa paraiso upang sila ay subukin. Ang pagsubok ay ginawa ng ating tagapaglikha dahil sila ay nilikha na tao. Hindi po sila anghel. Sila ay nilikha na tao para po sa daigdig. Ang tao sa ating pag-aaral, sila ay nilikha na mayroong sinasabi nating katalinuhan. Ito ang tinatawag na free will. At ang free will, mga kaibigan, mga kababayan, ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang sumunod at hindi sumunod sa mga katuruan. Ngunit ito ang tandaan natin, mga kaibigan, mga kababayan.
Lumikha ang ating tapaglikha ng mga anghel. Marami silang mga gawain, ngunit isa sa kanilang mga gawain ang tinatawag na aklat ng gawa ng tao. Kaya sa katuruan ng Islam, paulit-ulit ko po itong sinasabi sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay. Tayo sa katuruan ng Islam bilang tao ay may tigdalawang anghel. Ang kanan na anghel nagsusulat ng ating mabuti at gawa, iniisip, at ang ating kaliwang anghel ang nagsusulat ng ating mali o masama na iniisip o ginagawa. Nangangahulugan, ito ang kadahilanan kung bakit niya nilikha ang mga anghel upang sumunod lamang. Wala silang free will. Wala silang ibang gawain kung hindi isulat ang aklat ng gawa ng tao. Nangangahulugan na ang araw ng paghuhukom at ang impyerno at paraiso, ito ay nilikha ng ating tagapaglikha upang subukin ang tao kung saan siya paroroon. Kaya ito po ang aking katanungan. Ano ba ang hanap natin? Parusa o gantimpala? Kaya ako po ay ibig ko po talaga kayong tulungan sa lahat ng maari kong magagawa. Ito ang tunay na pagmamahal para sa inyo. Hindi man po ako isang ulama, isang alim, pero pilit kong ginagawa ang aking gawain bilang isang Muslim na maibahagi ko ang aking alam, ang aking nalalaman tungkol sa relihiyong Islam. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, sa araw na ito, tulad ng sinabi ko po kanina sa inyo, ito po ngayon ay selebrasyon ng mga Muslim ang buwan ng Ramadan. Kaya regalo ko po sa inyo, pakinggan po ninyong mabuti ito. Babasahin ko po sa inyo ang isang sura or kabanata or chapter ng banal na Quran. Pakinggan po ninyong mabuti kung ito po ba ay may katotohanan. No? Kasi sa ating bilang mga tao, tayo ay talagang natural, normal sa atin ang magtatanong, ang maghahanap, ano ba talaga ang ating hinahanap sa mundong ito. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ito po ay uulitin ko dahil sa buwan ng Ramadan, ibabahagi ko po sa inyo ang napakaganda po na bahagi ng banal na Quran, ang Suratul Al-Anbiya o ang kabanata, ang mga propita. Kaya, pakinggan po ninyong mabuti. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang napakamaawain at ganap na mapagmahal. Malapit na ang araw ng pagtutuos para sa mga tao na kung saan sila ay huhukuman doon ayon sa kung ano ang kanilang nagawa. Samantalang ang mga walang pananampalataya ay patuloy pa rin sa kanilang pagiging pabaya at pagbabaliwala sa katotohanan at tinalikuran nila ang babalang ito. Tulad ng sinabi ko po kanina sa inyo, maliwanag na ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang sinabi niya sa chapter 5 verse 85 ng banal na Quran. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga kautusan. Ito ay hindi tatanggapin sa kanya ng Allah at sa kabilang buhay, isa siya sa mga naging talunan.
So, yan po ang sinasabi ng unang bahagi po ng banal na Quran. Katotohanan at tinalikuran nila ang babalang ito. Walang anuman dumating sa kanila na ipinahayag mula sa dakilang Quran at binibigkas sa kanila, kundi ito ay pagpapatuloy lamang ng naunang revelasyon bilang babala sa kanila, samantalang pinakikinggan nila ito ng may paglalaro at pangungutya. Hindi pinapansin ng kanilang mga puso ang maluwalhating Quran dahil sila ay abala sa kanilang mga kamalian at walang kabuluhang bagay dito sa daigdig at sa kanilang mga pagnanasa na hindi nila ito iniintindi. Bagkus ang mga masasama mula sa Quraysh ay nagkakasundo na sila ay magpulong-pulong ng lihim na ito ay pangangalat nila ng kasiraan para pigilin ang mga tao sa paniniwala kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasabi nila siya ay tao lamang na katulad ninyo, na hindi siya naiiba sa inyo sa anumang bagay at ang anumang daladala niya na Quran ay salamangka. Kaya paano kayo susunod sa kanya samantalang siya ay nakikita ninyo na tao lamang na katulad din ninyo. So ito ang pangatlo na bahagi ng banal na Quran sa Suratul Anbiya at ang pang-apat po, ipinaubaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bagay na ito sa kanyang Panginoon at kanyang sinabi, ang aking Panginoon ang nakakaalam kung anuman ang nasa kalangitan at kalupaan at batid niya kung ano ang inililihim ninyo sa pag-uusap dahil siya ay ang ganap na nakakarinig sa mga sinasabi ninyo na ang ganap na nakakaalam sa mga katayuan ninyo at ito kung gayon ay babala sa kanila. Subalit tinanggihan ng mga walang pananampalataya ang dakilang Quran at may nagsasabi na ito ay nahaluan ng mga panaginip na walang katotohanan at mayroon namang nagsasabi na ito ay inimbento at kasinungalingan at hindi revelasyon. At mayroon namang nagsasabi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang makata, ang daladala niya ay tula, na kung nais niya na paniniwalaan natin na siya ay magpakita siya ng malinaw na katibayan na katulad ng kamilyo ni Salih radiallahu anhu, mga ayat o tanda bilang isang katibayan katulad ni Musa, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah, at saka si Jesus at anumang dinala ng mga sugo na mga nauna. Walang naniniwala sa mga walang pananampalataya na mga nauna pa kaysa mga taga-Makkah, na noon ay hiniling ng mga yaon ang mga himala sa sugo na ipinadala sa kanila. At ito ay nangyari, subalit pagkatapos noon, ito ay kanilang pinasinungalingan na kung kaya winasak namin sila, kung gayon, maniniwala ba ang mga walang pananampalataya sa Makkah kapag nangyari ang mga himala na kanilang hiniling? Hindi, sila ay hindi maniniwala. At hindi kami nagpadala ng mga sugo na nauna sa iyo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi sila ay mga kalalakihan na kabilang sa lahi ng mga tao, na sa kanila kami ay nagpahayag at hindi kami nagpadala ng mga anghel. Kung gayon, tanungin ninyo o kayong mga walang pananampalataya na mga taga-Makkah ang mga nagtatangan ng kaalaman hinggil sa mga naunang kasulatan, kung ito ay hindi ninyo batid.
At hindi namin ginawa ang mga yaong naunang sugo kaysa iyo, kundi katulad din sila ng ibang mga tao na may likas na katangian na kumakain, umiinom, natutulog at naglalakad, at hindi rin sila nananatili sa kalupaan habang buhay at sila ay mamamatay. Pagkatapos ay tinupad namin sa mga propita at sa kanilang mga tagasunod ang anuman na aming ipinangako sa kanila na pagkapanalo at tagumpay. At winasak namin ang mga yaong nagmalabis laban sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng hindi nila paniniwala sa kanilang Panginoon. Katiyakan, ipinadala namin sa inyo ang dakilang Quran na ito, na ang nilalaman nito ay inyong karangalan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Kung ang pagpapaalaala ay inyong tatanggapin, na kung kaya, hindi ba ninyo na maintindihan kung ano ang katangian ninyo na higit kaysa iba? At karamihan sa mga bayan na kung saan ang mga naninirahan doon ay nagmalabis, dahil sa kanilang di makapaniwala sa anumang dinala sa kanila ng mga sugo, na kung kaya pinuksa namin sila sa pamamagitan ng parusa na siyang lubusang nagwasak sa kanila. At lumikha kami pagkatapos nito ng ibang sambayanan bukod sa kanila. At noong naramdaman nila na mga masasama ang aming matinding kaparusahan na paparating sa kanila, at nakita nila ang umpisa nito, ay kaagad-agad silang nagmadali umalis mula sa kanilang bayan at tumakas. Sa pangyayaring ito, sila ay tinawag, "Huwag kayong tumakas, bagkus ay bumalik kayo sa inyong masarap at maligayang pamumuhay na siyang luminlang sa inyo at sa mga tinatag ninyo na mga tahanan upang kayo ay tanungin hinggil sa makamundong buhay, na ito ay bilang pagmamaliit sa kanila." Na kung kaya, wala silang naging katugunan kundi aminin ang kanilang kasalanan at kanilang sinabi, "Kapig hatian sa amin, katiyakang inapi namin ang aming mga sarili sa pamamagitan ng di paniniwala." At patuloy na ganun ang kanilang sinasabi, nakasumpa-sumpa at pagsisisi sa kanilang mga sarili. Dahil sa kanilang kasamaan na paulit-ulit nila itong sinasabi hanggang sa ginapas namin sila na parang pananim sa bukirin na wala ng kabuhay-buhay. Na kung kaya ingatan ninyo na magpatuloy sa pagpasinungaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil mangyayari sa inyo ang katulad ng nangyayari sa mga nauna sa inyo. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, pakinggan po ninyong mabuti itong binabasa ko po na nagmula mismo ito sa banal na Quran. Hindi namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang anuman na nasa pagitan ng mga ito na parang laro lamang na walang kabuluhan, kung hindi upang maging katibayan ang mga ito laban sa inyo o kayong mga tao, at ito ay magiging aral lahat sa inyo, na mabatid ninyo na ang lumikha ng mga ito ay wala siyang kahalintulad at hindi maaring sambahin ng sinuman bukod sa Kanya. Kung ninais namin ang maglibang lamang na katulad ng pagkakaroon ng anak o asawa, ay pumili na lamang kami, sana kami nang mula sa amin, mula sa pinakamalapit sa Allah, at hindi mula sa inyo. Subalit kailanman ay hindi namin ito maaring gawin, dahil imposible na magkaroon ng anak at asawa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi paglilibang ang aming nais, kundi bagkus ipinadala namin ang katotohanan at ipinaliwanag namin ito ng ganap upang mangibabaw
sa kamalian at ang kamalian ang katiyakang maglalaho. At para sa inyo naman ay parusa sa kabilang buhay o kayo na sumasamba ng iba bukod sa Allah. Dahil sa pagtatangi ninyo sa inyong Panginoon ng katangian na di angkop at di karapat-dapat para sa Kanya. At pagmay-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anuman na nasa mga kalangitan at kalupaan. At ang mga malalapit na mga anghel sa Kanya ay hindi nagmamataas at hindi nagsasawa sa pagsamba sa Kanya. Na kung kaya paano nangyari na nasamba ng iba ang sinuman bukod sa Kanya, samantalang ito ay Kanyang alipin at nilikha lamang. Kaya po, tandaan po ninyo ang inyong mga ginagawa na pagsamba kay Propeta Jesus. Siya po ay alipin lamang ng ating tagapaglikha. Nilululwahati at pinupuri nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at patuloy ang kanilang pagdakila sa Kanya, umaga at gabi, na sila ay hindi napapagod at hindi sila nagsasawa. Ito po ang mga gawain ng mga anghel sa kalangitan at sa ating kapaligiran. Wala silang pagsasawa at kapaguran sa pagsamba sa Allah sa umaga at gabi. Paanong nangyari sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ang magkaroon ng maraming Diyos-Diyusan na walang kakayahan na anuman dito sa daigdig at hindi nito kayang bumuhay ng patay? Kung mayroon lamang sa mga kalangitan at kalupaan na mga Diyos na sinasamba bukod sa Allah, na mga nangangasiwa at sa pangangailangan nitong dalawa, ay mawawala sa tamang kaayusan ang mga ito, na kung kaya luwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagmay-ari ng Kanyang trono, na Siya ay malayo sa anumang mga itinatangi ng mga tumanggi at walang pananampalataya na pagsisinungaling at pag-iimbento at sa lahat ng pagtatangi na may kakulangan. Katiyakan kabilang sa mga palatandaan na bukod tanging kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, luwalhati sa Kanya sa paglikha at pagsamba ay ang pagiging katiyakan na Siya ay hindi maaring tanungin sa Kanyang pinagpasyahan na paglikha, subalit ang lahat ng Kanyang mga nilikha ay tatanungin sa kanilang mga gawain. O nagturing ba ang mga yaong walang pananampalataya ng iba na sinasamba bukod sa Allah na nakapagdudulot ng kapinangabangan o kapinsalaan at nakapagbibigay ng buhay at nakapagsasanhi ng kamatayan? Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila, dalhin ninyo kung anuman ang mayroon kayo na katibayan na nagpapatunay sa inyong mga sinasambang Diyos-Diyusan, dahil wala sa Quran na aking dala at wala rin sa mga naunang kasulatan ang nagpapatunay sa inyong mga pinaniniwalaan, at hindi sila nakagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah kung hindi ito ay bunga ng kamangmangan at bulag na pagsunod na kung kaya at hindi pinaniniwalaan. At wala kaming pinadala na sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, kundi nagpahayag kami sa Kanya na katiyakan walang sinuman ang may karapatan at karapat dapat na sambahin bukod sa Allah. Na kung kaya maging taimtim sa pagsamba ng bukod tangi lamang para sa Kanya. At sinabi ng mga walang pananampalataya at sumasamba ng iba bukod sa Allah, nagkaroon ng pinakamahabaging Allah subhanahu wa ta'ala ng anak dahil sa inaangkin nila na ang mga anghel ay mga anak na kababaihan ng Allah. Luwalhati sa Allah
subhanahu wa ta'ala. Siya ay malayo sa anumang mga katulad nito. Ang mga anghel na nagsasalita maliban kung ano ang ipinag-uutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, at wala silang ginagawang anumang hanggang hindi sila nakakakuha ng kapahintulutan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At walang anuman ginagawa ang subhanahu wa ta'ala na ito ay naitala sa kanila, at walang sinuman sa kanila ang maaring mamamagitan maliban sa sinumang pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mamamagitan. At dahil sa takot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iingat sila at hindi nila tinitiyak na walang mangyayari sa kanila na hindi kanais-nais. At sinuman ang mag-angkin mula sa mga anghel na Diyos na sinasamba bilang kapantay ng Allah subhanahu wa ta'ala o kabahagi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sakaling ito man ay mangyari, ang kanyang kabayaran ay impyernong apoy, at ganun din ang gagawin naming pagbabayad sa lahat ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ito po talaga ang aking pinapanawagan sa inyo, na sana po pakinggan at pag-aralan po ninyong mabuti ang banal na Quran. Sikapin po ninyo na magkaroon po kayo nito, dahilan po ang katotohanan ay napapaloob po sa banal na Quran. Hindi ba nila batid na mga walang pananampalataya na katiyakang ang mga kalangitan at kalupaan ay dating isang bagay lamang na magkasama bilang isang piraso at walang anuman ang nasa pagitan ng dalawang ito? Walang ulan mula sa kalangitan at walang tumutubong pananim mula sa kalupaan. At pagkatapos ay pinaghiwalay namin dahil sa aming kapangyarihan. At nagbaba kami ng ulan mula sa kalangitan. At nagpasibol kami ng mga pananim mula sa kalupaan. At ginawa namin na nagmumula sa tubig ang lahat ng bagay na may buhay. Kung gayon, hindi ba nararapat na maniwala ang mga tumanggi at paniwalaan nila ang anuman na kanilang napagmasdan at sambahin lamang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng bukod tangi? At itinalusok namin sa kalupaan ang mga matatag na kabundukan upang ito ay hindi yumanig, at naglagay kami rito ng mga malalawak na daan upang mabatid ng anumang nilikha kung paano na mamumuhay dito, at upang sila ay mapatnubayan sa kanilang bukod tanging pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang Panginoon. At ginawa namin ang kalangitan bilang bubungan o panaklob sa kalupaan na walang haliging inilagay, na ito ay pinangalagaan upang hindi bumagsak at upang hindi makapasok dito ang mga satanas. Magkagayon paman, ang mga walang pananampalataya ay tinatalikuran at hindi pinapansin ang mga palatandaan sa kalangitan na katulad ng araw, buwan at saka mga bituin. Ito ay hindi nila pinapansin at hindi nila pinag-iisipan ng malalim ang pagkakalikha nito. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao, at gayon din ang buong maghapon upang sila ay makapaghanap buhay, at nilikha niya ang araw bilang tanda ng liwanag ng araw, at nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi. Sa bawat isa sa dalawa ay nasa ligiran na di lilihis mula sa kinaroroonan nito. At hindi kami nagkaloob sa kaninumang tao na nauna sa iyo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang walang hanggang pananatili rito sa daigdig. Kung gayon, kapag ikaw ay namatay,
o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangangarap ba sila na manatili rito magpasawalang hanggan pagkatapos mo? Hindi maari. Dito sa talatang ito ang tanda na si Al-Qadir radhiyallahu anhu ay namatay dahil siya ay isang tao. Walang pag-aalinlangan na ang bawat may buhay ay matitikman ang kamatayan. Na kahit na gaano kahaba ang kanyang naging buhay dito sa daigdig at ang panatili rito sa daigdig ay pagsubok lamang sa pag-aatas o pagbabawal at saka sa iba't ibang sitwasyon, mabuti man ito o masama. Pagkatapos noon, ang patutunguhan ay bukod tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang para sa paghukom at pagbabayad. At kapag nakita ka ng mga walang pananampalataya o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay duduruin kanila na may pangungutya at sasabihin nila sa isa't isa, yan ba ang taong nagmamaliit sa inyong Diyos-Diyusan? Samantalang tinanggihan nila ang pag-alaala sa pinakamahabaging Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga biyaya at sa kanyang ipinahayag na dakilang Quran, at ito ang gabay. Nilikha ang tao na may katangiang pagmamadali, di tumutungo sa mga bagay-bagay at minamadali niya ang mga pangyayari. Katiyakan, kung gayon, ipinamamadali ng mga Quraysh ang parusa na sa kanilang pananaw ay napakabagal na binalaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil dito na walang pag-aalinlangan, ipapakita niya sa kanila ang anuman na pinamamadali nilang parusa na kung kaya huwag nilang hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipamadali ang pangyayaring ito. At sinabi ng mga walang pananampalataya bilang pagmamadali sa parusa at pangungutya, kailan ba mangyayari ang ibinabahala mo sa amin o Muhammad, kung ikaw at ang sinuman na sumunod sa iyo ay totoo sa mga sinasabi? Kung batid lamang ng mga walang pananampalataya kung ano ang mangyayari sa kanila, kapag dumating ang oras na itinakda, hindi sila magkakaroon ng kakayahan na mapangalagaan ang kanilang mga mukha at mga likuran sa impyernong apoy, at wala rin silang matatagpuan na makakatulong sa kanila. Kung hibatid lamang nito ay hindi sila mananatili sa pagtanggi at hindi nila ipamamadali ang parusa para sa kanila. At walang pag-aalinlangan, darating sa kanila ang oras ng pagkagunaw ng sandaigdigan, nang biglaan na sila ay magigimbal na lamang sa panahong yaon, at magkakaroon sila ng matinding pagkatakot na kung saan doon ay hindi nila makakayanang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa kaparusahan, at hindi rin sila bibigyan ng kahit kaunting palugit para makapagsisi at mga tuwiran. At katiyakan kinutya ang marami sa mga sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, na kung kaya naganap ang kaparusahan sa kanila ng mga nangungutya bilang bunga ng kinagawian nilang pangungutya at pagmamaliit. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipinamadali ang parusa. Walang sinuman ang makapagbabantay at mangangalaga sa inyo sa gabi man o sa araw, tulog man kayo o gising, mula sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamahabagin kapag ito ay nangyari sa inyo. Subalit sila ay nalinlang na hindi pinahalagahan ang banal na Quran at ang pagpapayo sa kanila ng kanilang Panginoon. Mayroon ba silang mga Diyos-Diyusan na mga laga sa kanila mula sa aming kaparusahan? Walang pag-aalinlangan
ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay walang kakayahan na matutulungan mismo ang mga sarili nito. Paano pa kaya ang pagtulong sa mga sumamba sa kanila? Katiyakan, nagmalaki ang mga walang pananampalataya at ang kanilang mga ninuno nang sila ay binigyan ng palugit dahil sa ipinagkaloob sa kanila ng mga kayamanan, mga anak at mga mahabang buhay, na kung kaya pinanatili nila ang kanilang mga sarili sa di pani-paniwala at hindi sila nagbago, na inisip nilang hindi sila paparusahan, na nakalimutan nila sa katotohanan ang nangyari noong mga unang panahon, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay unti-unti niyang binabawasan ang kalupaan, ang kanilang mga nasasakupan mula sa mga kaduluduluhan nito dahil sa nangyaring parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah, sa iba't ibang dako ng daigdig at dahil din sa kanilang pagkagapi. Kung gayon, may kakayahan ba ang mga taga-Makkah na labanan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya ay pigilin ang kanilang kamatayan? Sabihin mo sa kanila, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sa kanila ikaw ay pinadala, ang aking ikinabahalang parusa sa inyo ay mula lamang sa revelasyong nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ito at ang Quran. Subalit ang mga walang pananampalataya ay hindi nila pinag-iisipan kung ano ang kanilang pinakikinggan kapag sila ay binabalaan. Hindi ba sila rin naman ang makikinabang sa babalang ito? Subalit ang mga bingi at hindi makakarinig sa panawagang kahit na sila pa ay balaan. At kung sila ay mga walang pananampalataya, ay makatikim ng parusa bilang bunga ng kanilang pagtanggi. Katiyakan na sila ay magsusumamo na sana ay mawasak na lamang sila dahil sa kanilang ginawang pang-aapi sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsamba nila ng iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makatarungang timbangan sa paghuhukom sa araw ng muling pagkabuhay. At hindi niya sila dadayain at ang iba ng kahit na kaunti. Kahit na ang gawain ay kasing bigat ng buto ng mustasa o kasing liit ng atom, mabuti man o masama, ay naitatala sa nagmamay-ari nito. At sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang tagapagkalkula sa mga gawain ng kanyang mga alipin, at ayon dito sila ay gagantihan. At katiyakan pinagkalooban namin si Musa at si Harun ng katibayan at tulong laban sa kanilang kalaban. At ito ay ang aklat ng Taurah, na sa pamagitan nito pinaghiwalay namin ang katotohanan sa kamalian, at ito ay liwanag na ginagabayan ang sinumang matakutin na kinatatakutan nila ang parusa ng kanilang Panginoon, at kinatatakutan nila ang araw ng paghuhukom sa araw ng muling pagkabuhay. At ito ang dakilang Quran na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo na si Muhammad, bilang isang mabiyayang paalaala sa sinumang tumatanggap ng paalaala at sumunod sa mga pinag-uutos at umiiwas sa mga ipinagbabawal na ito, ay punong-puno ng kabutihan na dakila sa kapakinabangan, na kung kaya tatanggihan ba ninyo ito samantalang ito ay nasa ganap na kalinawan at katotohanan. At katiyakan, ipinagkaloob namin noon ang gabay kay Ibrahim radhiyallahu anhu, na sa kapamagitan nito ay hinihikayat niya ang mga tao bago kina Musa at Harun
at batid namin na siya ay karapat-dapat para rito. Noong kanyang sinabi sa kanyang ama at sa kanyang sambayanan, ano itong mga rebulto na inyong mga gawa-gawa lamang pagkatapos ay sinasamba ninyo ng buong kataimtiman? Kanilang sinabi, at tagpuan namin ang aming mga ninuno na ito ay kanilang sinasamba, na kung kaya sinasamba namin ito bilang pagsunod sa kanila. Sinabi sa kanila ni Ibrahim, katiyakan kayo at ang inyong mga ninuno sa pagsamba ninyo sa mga rebultong ito ay malinaw na nasaksok dulang kamalian na malayo sa katotohanan. Kanilang sinabi, dala-dala mo ba sa amin ang totoo o ito ay mga salita mo lamang na sinasabi bilang pangungutya at hindi mo batid ang iyong pinagsasabi? Sinabi sa kanila ni Propeta Ibrahim, hindi ito pangungutyang salita, kundi ito ay mula sa inyong Panginoon na kayo ay aking hinikayat tungo sa bukod tanging pagsasamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nagmamayari ng mga kalangitan at kalupaan, na siya ang naglikha ng mga ito at ako ay kabilang sa mga tumistigo para rito. At sumusumpa ako sa Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay gagawa ng paraan upang wasakin ang inyong mga rebulto pagkatapos ninyong tumalikod at umalis. Na kung kaya winasak ni Ibrahim ang mga rebulto at ginawa niya itong mga piraso-pirasong maliliit maliban sa isa sa pinakamalaki sa mga ito, upang ito ang mapagbalingan ng mga tao at pagtatanungan, nang sa gayon ay mapatunayan ang kanilang kahinaan at pagkaligaw at lilitaw ang katibayan laban sa kanila. Bumalik ang mga tao at nakita nila ang kanilang mga rebultong pinagwawasak-wasak na hamak at nagtanungan sila sa isa't isa, sino kaya ang gumawa nito sa ating mga Diyos-Diyosan? Katotohanan, siya ay napakasama dahil sa kanyang matinding ginawa sa ating mga Diyos-Diyosan na karapat-dapat ng paggalang. Sinabi ng isa sa nakarinig kay Ibrahim habang siya ay sumusumpa na walang pag-aalinlangan na siya ay gagawa ng pakana laban sa kanilang mga rebulto. Narinig namin ng isang binatilyo na ang tawag sa kanya ay Ibrahim na nagbabalak ng masama laban sa mga rebulto. Sinabi ng kanilang mga pinuno, dalhin ninyo rito si Ibrahim upang humarap sa mga tao para masaksihan nila na ang kanilang pag-aamin ay sa kanyang sinabi upang maging katibayan laban sa kanya. At dinala si Ibrahim sa kanila at kanilang tinanong na may pagtataka na hindi sila makapaniwalang ito ay kanyang magagawa. Ikaw ba ang siyang nagwasak ng aming mga Diyos-Diyosan? At naganap ang nais mangyari ni Ibrahim na palitawin ang kanilang kakulangan sa pangunawa, na sila mismo ang magiging saksi sa kanilang mga sarili, at kanyang sinabi bilang pagdidiin sa kanilang kamalian at kakulangan ng pag-iisip. Hindi ako ang nagwasak, kundi ang pinakamalaki sa kanila ang gumawa nito. Na kung kaya, tanungin ninyo ang inyong mga inaangkin na mga Diyos-Diyosan hinggil dito kung sila ay makapagsasalita o di kaya kakayahan na sumagot. Na kung kaya sila napahamak sa kanilang mga sarili, lumitaw ang pagkakaligaw dahil paano nila ito sasambahin nang gayon na walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili o di kaya tumugon sa kanilang mga katanungan. At dahil doon ay inamin nila sa kanilang mga sarili ang kamalian at maling gawain sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan,
Maliwanag po sa inyong narinig na ang inyong mga gawain na pagtatambal sa ating Allah, sa ating Panginoon, ay malaking pagkakamali, malaking kamalian. Ang halimbawa na pinakamatinding na narinig po ninyo ay ang kasaysayan ni Propeta Ibrahim. So kailangan po, antayin pa ba natin ang parusa o kailangan sikapin natin na matagpuan ang katotohanan upang ating makamtan ang biyaya na pinapangako sa atin ng ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay taos-pusong nakikiusap po sa inyo na sana sa ating pagminiig, pagsasama-sama at sa inyong pagsusunod sa akin ay sana wag po kayong magkaroon ng ibang kulay, bagkus ang pag-aaral ang dapat nating gawin upang makamtan po natin ang ating buhay na walang hanggan. Lubos po akong nasisiyahan sa isa sa mga taong yumakap sa Islam sa pamamagitan po ng aking ginawa sa kanya. No? Ang gabay ay nagmula sa Allah, ngunit ako ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung siya ngayon ay ating matutulungan na magiging senador ng ating bansa, ako po ay labis na humihiling sa inyo, kaibigan, mga kababayan, mga kapatid kong mga Muslim, tulungan po natin ang ating kapatid na si Robin Abdulaziz Padilla dahil siya po ay isang halimbawa ng isang tao na yumakap sa Islam at hanggang sa ngayon talagang ipinagmamalaki po niya ang kaniyang pagiging isang Muslim. Sinasabi niya, sinisigaw niya, mula pa noong 1995, wala nang Muslim na senador. Kaya hinihiling niya sa lahat na sana pagbibigyan siya na magiging senador ng ating bansa. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin na sana po ay tulungan natin siya dahil siya po ang halimbawa ng isang taong yumakap sa Islam na talagang iniligtas niya ang kanyang sarili sa hirap na kaparusahan ang apoy ng impyerno. So mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay sa muli humihiling sa inyo na sana po pakishare po ito at pakilike at sundan po ninyo ang aming isa channel at sana po ay panatilihin po ninyo ang panatili sa pag-aaral, sa pakikinig sa lahat ng mga nagbabahagi ng katuruan ng Islam na inyo pong nakasalubong. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na pinagkalooban po niya tayo ng pagkakataon na tayo magkausap ngayon. At sana po wag po ninyong baliwalain itong aking binasa ngayon na nagmula mismo sa banal na Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.